Panginoong nagliligtas, sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inalagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling ang mga pingkaw, nakapaglakad ang mga pilay at nakakita ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makakasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay maaari nating mahati sa 2 mahalagang kaganapan. Una po, maliwanag nating narinig ang pagpapagaling ni Jesus Nazareno sa mga may sakit at may mga karamdaman. Ikalawa ay ang pagkuha niya ng 7 tinapay at mga isda. Nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso ang mga iyon, ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ang 2 mahalagang kaganapan na ito ay pawang tumutukoy sa gawaing misyon ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ibig sabihin, sinugo siya ng ating Amang nasa langit upang
ganapin ang gawaing pangkaligtasan ng Diyos. Sa kaniyang pagparito sa lupa, naranasan natin ang tinatawag na kaligtasan at kaginhawahan. Sa pamamagitan ng kaniyang banal na kapangyarihan, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno ay nagpagaling ng mga may sakit. Nangangahulugang ang mga pipi nakapagsalita, ang mga bulag nakakita, ang mga bingi nakarinig, at ang mga pilay nakapaglakad. Ang mga patay muling nabuhay. Hindi lamang iyon ipinadama sa atin ni Jesus Nazareno, ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at kapatawaran. Kaya nga po noong kapanahunan ni Jesus, maraming karamdaman ang kaniyang napagaling. Para sa mga tao, imposibleng gumaling na. Marami ang mga nasa malubhang kalagayan. Subalit napatunayan po natin na ang imposible sa tao ay posible kay Jesus Nazareno. Walang bagay at walang pangyayari ang hindi niya kayang gawin. Alam po ninyo, ang mga pananaw ng mga Hudyo, noong kanilang kapanahunan, ang mga may sakit at karamdaman ay parusang bunga ng matinding kasalanan. Kaya naman sa taong may malalang sakit, itinuturing sila na pabigat at walang silbi sa lipunan. Subalit sa pagdating ni Jesus Nazareno, naganap ang hindi nila inaasahan. Uulitin ko po, naganap ang hindi nila inaasahan. Binigyang saysay, binigyang halaga ni Jesus Nazareno ang mga may sakit na tinuturing nilang pabigat sa lipunan. Pinagaling sila at pinalaya bilang tanda na nais ng Diyos na bigyan tayo ng pagkakataon upang lumaya at magkaroon ng bagong buhay. Hindi kasi mahalaga kay Jesus Nazareno kung gaano at gaano katindi ang ating kasalanan, sapagkat ang mahalaga sa Kanya, tinitingnan niya tayo bilang mga anak ng Diyos. Mahalaga ang bawat isa. May dignidad ang bawat isa. Hindi lamang iyon ipinadama sa atin ni Jesus Nazareno na siya ang tunay na tinapay ng buhay. Kaya naman mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang hamon po sa atin sa araw na ito, huwag tayong mag-alinlangan sa dakilang habag at awa ng Diyos. Uulitin ko po, huwag tayong mag-aalinlangan sa dakilang habag at awa ng Diyos. Manalig tayong lagi sa Kaniyang kabutihan at kagandahang loob. At kung tayo ay pinagaling na niya sa ating mga sakit at karamdaman, makibahagi sana tayo sa gawaing misyon ni Jesus Nazareno upang ang mga kapatid naman nating naliligaw ng landas at may mga kapansanan o karamdaman ay ating maibalik na muli sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.